tingin ko, panahon na para tapatan natin ang Iglesia ni Cristo. At tapatan na rin po si Kibuloy. Ang lahat po ng mga sinasabing kulto na nakahanay dito sa destabilization plan. Playbook na po ito nilabas na po doon sa Kongreso ito na magkakaroon ng destabilization para mawala sa trono si Marcos at sila po ay sa tulong ng mga kulto, kunyari people power. Nakita natin to kay Senator Bato. Nagpadala pa ng mga kunyari people power doon sa Senado. At meron pang prayer vigil. Alam po ninyo, ang demonic, always, wala siyang originality. Ini-imitate palagi ang tunay na galaw ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayon, yung merong people power o meron din silang people power, no? Na ilalabas. Playbook na po nila yan, kasama nila palagi ito. So siguro, huwag tayong matakot. It's time to name names. Dahil alam po nyo, matagal na kaya ganito rin ang ating pamahalaan. Kasi, ilan ba sila? 3-4 million na mga voters, no? Tayo ilan? Napakarami natin. Pero kasi wala tayong pakialam. For the longest time, nakahilera yung mga politiko dito sa simbahan na ito. Dahil nagba-black voting sila. Abay, hindi po tama yun Democracy tayo Hindi pwede yung ini-skew yung eleksyon dahil merong isang kulto nagsasabi, lahat kayo bumoto sa ganitong kandidato. Marami pong mga mahuhusay tayo ng mga senador, po kagaya ni Sagisag. Hindi na po siya tumuloy na kandidato bilang senator dahil ayaw niyang pumila dito sa mga humihingi ng boto ng INK. At ganito po ang problema natin na malaki na hindi natin sinasabi. And I think it's time to name this, no? That from time immemorial, they have been skewing the democratic process. In other words, a minority religion na kulto, no? Ay nakapangyayari. Kaya marami silang mga galamay sa ating gobyerno. Tayo, anong ginagawa natin? Ang mga Katoliko, 18 million. Ang mga Ebangheliko, 25 million. Bakit hindi tayo magkaroon ng isang coalition na sadyang magiging boses ng ating Panginoon sa panahon na ngayon? Okay, check mic test. Check mic test. Okay na pang sounds natin mga kababayan ha. Kailangan na raw tapatan mga kababayan ang Iglesia ni Cristo at tinawag pong itong isang kulto. Mga kababayan, ito na Iglesia ni Cristo mga kababayan. Humahaba na yung galamay halos yung daw mga pwesto sa gobyerno pati na rin siguro sa militar nakuha yung matataas na pwesto nilalagay po sila dyan mga kababayan. Ay kung mapapansin nyo mga kababayan, parang lumalagpas na sa guhit itong Iglesia ni Cristo. Sumasama na sa mga usapang politika, kahit yung mga pastor po nila mga kababayan nagsasalita na kumbaga ko maka Duterte. Alam po natin malaki ang utang na loob ng Iglesia dahil maraming nilagay na Iglesia si dating Pangulong Duterte sa gobyerno. Ngayon nga, pati nga yung Senado, nakapaglagay na sila ng isang Iglesia. Kung matatandaan nyo mga babayan, kung nanonood kayo ng Quadcom, sinabi ni Colonel Garma, sabi daw ni Pangulong Duterte kay Colonel Garma, nagpapanap siya yung parang magiging mamilid doon sa mga drug war ni Pangulong Duterte. Nagpapanap po siya Iglesia. Iglesia po ang pinapahanap niya kay Colonel Garma para mamuno doon sa Oplan, Tokhang, mga kababayan.
Pagka hindi po nga siguro na pansin to, mga kababayan, bawat sangay ng gobyerno, mga iglesia yung nakalagay dyan. Kaya napakadali sa mga taga-iglesia, kunyari, mag-apply ka sa abroad. O baka dyan sa immigration, mga iglesia nandyan, pag iglesia ka, pasado ka agad, pasok. Pasok! Mga kababayan, baka malay nyo, pagdating ng panahon, ang maupo nila, presidente naman, iglesia. Kaya marami na rin pong nababahala, mga kababayan, mga Christian, mga protestante, na kailangan na rin tapatan itong iglesia na tinatawag nilang isang kulto. Dahil pinapasok na ang politika, nakikialam na sa politika, ay dapat po di ba, dapat po ba ay yung mga religious groups o yung mga reliyon ay iwalay po dapat yan sa gobyerno. Kaya nga po hindi sila sinisilil ng tax libre tax po yan, may mga negosyo po sila, may mga eskwelahan. Kahit may mga Christian, may mga eskwelahan, walang tax, libre. Ganyan po sila kalupit, mga kababayan. Mukhang nasasapawan sila ng iglesia at itong tinatawag nilang kulto, kaya kailangan na raw tapatan, mga kababayan. Okay, abangan po natin kung ano ang pagtatapat nila sa iglesia ni Manalo.